maraming kwento, maraming magugulat sa mga sasabihin natin. Ako, nagulat ako sa balita na to, ha. And I'm very focus ako doon sa sinasabi nito ni former Senator Franklin Drilon, mga kababayan. Napakaganda po ng sinabi niya, no? Medyo ikunin natin yung paksa na mapakikinabangan natin sa sinabi ni former Senator Franklin Drilon, mga kababayan. Oho, tama ho kayo doon, mga kapatid. Teka lang, lagyan na ho natin ito. Ito, babasa, gusto ko lang ho ipakita sa inyo yung isang news, mga kababayan ko, na talaga nga naman medyo may tatamaan ho dito, mga kababayan. Kasi ho, may nabasa ho akong article sa isang news, mga kababayan ko. Sabi ho dito, mga kababayan, ito ho, ayan ho, galing ho ito sa IC, ito yung topic na ICI. Kung mapapansin nyo ho, mga kababayan ko. Sabi ho dito, mga kababayan, ito ho, short live streaming lang ho, hindi na ho natin nahabaan para ho mayroong makuha natin mamaya. Sabi ho dito, mga kababayan ko, pakita ko lang ho, ito ho, balita ho yan. No, ICI halatang ipabubuwag na ng palasyo ayon kay former Senator Franklin Drilon, mga kababayan. Bakit? Ang tanong. Sabi ho dito, mga kababayan ko, sa isang sinabi ho ni Franklin Drilon, ayan, mapapansin nyo ho, sabi ho dito, nahahalatang ipabubuwag ng Malacanang ang Independent Commission for the Infrastructure o ICI dahil naglatag si Pangulong Bongbong Marcos ng kapalit dahil hindi naglatag si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ng kapalit ng mga nagbitiw na miyembro ayon sa dating Senate President Franklin Drilon, mga kababayan ko. Ayon kay Drilon, hindi maaaring makapagtrabaho ang ICI kung maiiwan lamang dito ay ang mga chairman sa si retired Justice Andres Reyes, mga kababayan ko. Aniya, mga kababayan ko, gusto ng Pangulong Bongbong Marcos magpatuloy ng trabaho sa ICI. Dapat sana, mga kababayan ko, sabi ho, short live streaming lang ho tayo, dapat ho sana, mga kababayan ko, naglatag ito ng kapalit, mga kababayan. Sabi ho dito, sa mga nagbitiw na miyembro na sina dating Public Works Secretary Rogelio Singson at si Rosana Pajardo. Mukhang yan ang intensyon ng Malacanang dahil hindi sila nag-appoint ng kapalit. So ang talagang intensyon ay buwagin ng ICI, wika ni Drilon sa isang radio interview sa radyo. It's dead body. It's dead body. It cannot function, dagdag pa niya. Binanggit pa ni Drilon na nire-refer lang ng ICI sa ombudsman ang resulta sa kanilang investigasyon. Mas mabuting anti-graft body na lamang ang gawin ng trabaho. Well, para sa akin, mga kababayan ko, no, nakomentuhan lang natin tong isang video na to. Kung ako ho ang tatanungin ninyo, mga kababayan ko, kung ito ho ang basihan, mga kababayan, isa lang ho sasabihin ko. Kung bubuwagin na ho ang ICI, wala ho tayong magagawa doon because that is the order of the President. Pero if there is, mga kababayan ko, ang rason para magpatuloy ito, why not, mga kababayan? Pero kung ang ICI, mga kababayan ko, ay hindi na makakapagpatuloy, hindi na nagpa-function, dapat lang itong buwagin. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, mga kababayan ko, direct to the point, wala po talagang power para po sa akin, mga kababayan, mga kapatid. Dahil ang ICI lang po ang nag-iimbestiga at nire-refer po nila sa ombudsman, which is tama naman po, mga kababayan ko, na i-refer ng ICI sa ombudsman. Ngayon, mga kababayan ko, sa mga inimbestigahan po ng ICI, marami naman din po akong nakita na magandang ginawa ng ICI. Andiyan po yung pagpa-file ng kaso number 1 kay Saldico, number 2 kay Martin Romualdez, number 3 sa mga sangkot pa sa flood control,
At marami na rin pong mga city engineers ang naipakulong ng ombudsman gamit po ang investigasyon ng ICI. Ngayon, mga kababayan ko, kung bubuwagin po ba ito ng presidente, mga kababayan, magkakaroon po ba, mga kapatid, ng kapalit ito? Ayon po ba dito? Ito, tinatanong po sa akin, tinatanong po sa atin ito. Ayan ho, maliwanag ho na statement ho ito ni former Senate President Franklin Drilon. Ang tanong ho dito, mga kababayan, is mapapalitan po ba, mga kababayan ko, ang ICI? Well, na kay Pangulong Bongbong Marcos po yun. Pero kung papalitan po ang ICI, sana po may kapalit pa po para mag-imbestiga sa mga sangkot sa issue ng flood control. Ngayon, mga kababayan, mananatili lang po ba tayo sa pananaw, sa opinyon, na kapag nagsara po ba ang ICI, sigurado na po ba tayo na tapos na ang laban? No. I think hindi. Kasi yung laban, mga kababayan ko, ng korupsyon, malawak. Malaki ang damage. Sa pagtatansya ko ho, kahit na matapos ho ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa rin matatapos ang investigasyon na to dahil sa sobrang lawak ng pinsala sa bayan natin. Pero ang pinakamaganda nun, mga kababayan ko, ipagpasalamat din natin dahil kahit papano, mga kababayan ko, meron hong President Bongbong Marcos na nagsiwalat, mga kababayan ko, ng katiwalian sa gobyerno. Meron hong nagsiwalat ng anomalya na nangyayari sa loob ng ating gobyerno. Meron hong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na tumapat ho sa mga tao na yan upang mas malaman ho ng mga kababayan natin kung ano ho yung nagiging problema, mga kapatid. Ako ho ay hindi ho ako against doon sa ginagawa ng ICI. Hindi rin ho ako against sa sinasabi ni former Senator Franklin Drilon. Pero aware ho ako, mga kababayan ko. Aware ho ako sa mga issues ng bayan, mga kapatid, na ginagawa ho ng ICI. Isa rin ho yan sa mga tanong ko, mga kababayan ko, bukas kay former Senator Antonio Sani Trillanes. Isa rin ho yan sa mga tatanungin ko bukas sa pag-uusap ho namin. Bakit to? Tila ho ba gusto nyo na ipasara na lang yung ICI, mga kababayan? But anyway, mga kapatid, hindi man po klaro para sa akin kung ano po ang motibo ni dating Senate President Franklin Drilon. Pero I think, mga kababayan ko, may point of view yung sinabi niya, hindi ho tatakbo yung isang institusyon, mga kababayan ko, kung ang matitira lang ho dito yung mga chairman, mga kababayan ko. Kaya po, mga kapatid, ako ho, aabangan ko pa ho yung pagpapatuloy nitong investigasyon nila at aabangan ko pa po, mga kababayan ko, yung magiging resulta ng mga susunod na investigasyon pa nila. Magkagayon pa man, mga kababayan ko, sana ho, manatili ho tayo nakasuporta pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ginagawa. Para ho sa akin, hindi ho masama, mga kababayan, ang magpakita ng pagsuporta sa ating presidente kahit wala na ho ang ICI. Pero I think may mga plano ho si Pangulong Bongbong Marcos para ho masugpo yung dapat tong sugpuin sa bayan natin. Siguro, maybe mawala ang ICI, may kapalit na bago. Yung mas tututok sa kaso, mga kababayan. Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala.